katropa, hintayin lang natin ang mag 1 PM para sabay-sabay na tayong mag-i-start. Shoutout din natin si Edsel Ban Aguaje, si Pyra de Justicia, si Jovelyn Angel, Tundagi. Okay, so mga katsapopoy natin dyan. Okay, mag-start na tayo mga katsapopoy. So, simulan na natin ang ating rationalization of the board exam trial on correctional administration. Okay ba ang sound natin dyan? Okay ba sound? Okay, so pag-usapan natin ha. So, number 1. He contributed a lot in the history of probation in the Philippines. So, ang pinag-uusapan natin dito mga katsapopoy, yung pinag-uusapan daw, marami daw siyang ibinigay or naiambag na history or probation in the Philippines. So, marami daw siyang naibigay. Nag-i-echo sir. Nag-i-echo ba? Pahinaan po yung volume ng mic niyo sir. Paano ba hinaan ng volume ng mic na to? Okay, so number 1 natin, he is the main author. Yan, he is the main author of the probation. Yan, saan daw yan? In the Philippines. So, main author daw in the Philippines. Sino ba yung pinag-uusapan natin yan? Maaari bang si Ramon Bagatsing o si Ramon Blanco? O, tingnan natin ha. Sino to si Ramon Blanco? Si Ramon Blanco, sa kanya ipinangalan, yan, name after him, ang tinatawag natin na San Ramon Prison and Penal Farm. Yan, Penal Farm. Okay? So, sino naman tong si Ramon Bagatsing? Actually, si Ramon Bagatsing, former mayor yan ng former mayor ng Manila, former mayor of Manila. Yan, former mayor siya ng Manila. Actually, ito talaga si Ramon Bagatsing, kasama niya dati si Teodulo Natividad. Kasama niya dati si Teodulo Natividad nung pinopropose nila ang batas or bill na isulong para gawin ang tinatawag nating probation law. Okay? So, ano ba yung probation law muna na pinag-uusapan natin dito? We are talking about yung tinatawag nating Presidential Decree 968. Okay? So, Presidential Decree number 968. Ngayon, ang Presidential Decree number 968, na-amend na siya into Republic Act 10707. Okay? Ito naman si E.K. Isidro, asawa ko yan. Asawa ko yan. Yan. So, ano ang sagot natin dito mga katropa? So, ang sagot po dyan ay si Teodulo Natividad. Okay? So, ang sagot natin dyan si Teodulo Natividad. Consider din siya ang kinoconsider natin as siya ang father of probation and father of probation in the Philippines. Yan. Siya ang father ng probation natin sa Pilipinas. So, I hope basic sa inyo yung number 1 question. Okay? So, next, number 2.
A form of privilege. So, form daw ng privilege. So, pribilehiyo lang, hindi karapatan, ha? Given inside prison during upon calamity. Oh, may calamity ang pinag-uusapan. Wherein the prison was affected. Yan, ha? Was affected. And calamity was affected with a calamity. Oh, calamity pa din. After such, the President shall have declared the passing away of disastrous event. So, ano ba yun? A form of pribilehiyo pag binibigay saan daw kapag may calamity. Okay? Ano yung mga maaaring ibigay kung may calamity? Pwede bang conjugal visitation? Ano ba yung conjugal visitation? Pag sinabi natin conjugal visitation, ito yung ano yan, visit, yan, visit, yan, visit, then, chapopoy, yan, chapopoy kayo. Okay? Sino lang ang pwedeng chapopoy daw doon? Husband and wife lang. Yan, nasa general rule, house of a husband and wife lang. Example nito, yung asawa mo nakakulong. Okay? Halimbawa, si husband, yan, si husband ay isang PDL. Yan, PDL. PDL. At ang nag-visit ay si wife. Yan, nag-visit si wife. Yan, wife. So, chapopoy silang dalawa dyan. No? Nag-visit lang ito, visitor. Yan. Chapopoy tayo dyan. No? I hope nakukuha nyo mga katropa, ha? Yan. So, next. So, tanggal na to. Tanggal na yan. Teka lang. Yan. Parang, nawala yan natin, ha? Yung tinta. Yan. So, X yan. Tanggal. Ang good conduct time allowance, tama naman, mga privilege naman yan. Pero ito, good behavior ang tinitignan. Good behavior. Okay? Good behavior ang tinitignan dyan. So, hindi rin yan tanggal kasi walang calamity yung pinag-uusapan dyan. Pag indeterminate sentence law, ayan ang pinag-uusapan niyong Act number 4103. Yan. Okay? Ang indeterminate sentence law, o tanggal niyan. Tanggal ang conjugal visitation. Yan, tanggal. Tanggal ang good conduct time allowance. Tanggal ang indeterminate sentence. So, ang sagot natin dyan is special time allowance for loyalty. Okay? So, next. The law provides the mandated conduct of investigation. Okay? Investigation. So, minandate daw para daw i-conduct ang tinatawag natin na ano daw na investigation. Bago daw, prior means before. Yan. Prior to grant probation. Kasi sabi ng ng PD 968, walang probation na ibibigay hanggat hindi nagkakandak ng investigasyon. Okay? Tanong, the term investigation in the upper stated paragraph refers to what? Anong tinutukoy natin dito kapag kapag tinatawag natin na investigation dito? Ano may tinutukoy diyan? Full blown, tanggal na yung full blown. Yan, tanggal na. Okay? Partial courtesy investigation, tanggal na rin. So, dalawa na lang pagpipilian nyo. Post-sentence investigation report or PSIR or PSI. So, anong sagot natin dito? Pwede bang C or D? Okay? Ang sagot po natin dito ay D. Yan. Bakit? Kasi tinatanong investigation.
Bakit? Kasi ang PSIR is a report. Yan, report yan. Okay, na nga, report. Tinatanong dyan, investigation. So, therefore, that is a letter delta. Okay, post-sentence investigation. So, number 4, the Board of Pardons and Parole. Ano tong BPP na to? Ibig sabihin pala niyan, take note kasi lumalabas sa board exam, ultimo yan, tinatanong yan. Ano daw ibig sabihin ng Board of Pardons and Parole? BPP. Ibig sabihin, ayan ang Board of Pardons. Remember my S and parole. Okay? Shall issue blank to arrest. Ang purpose pala is arrestuhin. And the recommitment of a parolee or pardonee. So, sino tong parolee? Yan, sino tong parolee? Yan, si parolee, tatandaan natin, na-release. Yan, na-release. Yan, release gamit ang parol. Gamit ang parol. Yan. Pag-pardoni naman, and pag-pardoni, release gamit pardon. Okay? So, pero kapag ang tanong naman sa inyo, mga under supervision, pag under supervision, yun ang tawag naman doon, client. Ang keyword natin, under supervision. Yan. So, ibig sabihin pala, client siya pag under supervision. Pero pag na-release siya, gamit ang parol, parolee. Pero gamit ang pardon, pardonee pala tawag doon, no? Okay? And be served the remaining sentence in prison or jail in case may be. Ang tinatanong dito, ano yung ini-issue sa mga parolee or pardonee para ibalik sila sa loob ng kulungan. Okay? Para muli daw i-serve ang kanilang sentensya. Okay? So, anong sagot natin dyan? Yung order of arrest and recommitment. Okay? Ano yung release document? Another term kasi ng release document naman, discharge. Yan, discharge on parole. Yan. So, discharge on parole. And tinatanong kasi, yung ini-issue para arrestuhin. So, order of arrest and recommitment. Ano naman yung final release and discharge? Laya ka na talaga. Malayang malaya ka na. Malaya ka na. Malaya ka na talaga. Yan. Ibig sabihin nito, tapos na yung pinaka-supervision nyo. Okay? Kapag ang tinatanong sa inyo, pag tapos ng ang supervision sa iyo with regards to parolee or pardonee or parole and pardon, ang sagot doon ay final release and discharge. Pero kapag may ginawang kasalanan at para ibalik ka sa loob ng kulungan, ang ini-issue naman para huliin ka is order of arrest and recommitment. Okay? Pag release document, another term niya, discharge